Good morning mga Cubs, 6:30 morning dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Dito pupunta tayo doon sa palengke para mamili ng mga kamatis, gulay at iba pa mga pagkain. Kasi nga dito sa Saudi Arabia mga Cubs ay kanya-kanyang pagkain, kanya-kanyang luto. Kaya bumili tayo. Friday ngayon at day off tayo. Usually dito sa Saudi Arabia ang mga day off ng housekeeping kadalasan ay Friday. Yan talaga ang pinakamasayang day off, Friday. Yung sabay-sabay kayo mga Cubs, sabay-sabay kayong mamalengke, sabay-sabay kayong pumunta sa mga mall. Yan ang makagandahan dito mga Cubs. Bawi kapag Friday. Sa mga hindi day off ng Friday, ay duty kayo. Minsan duty ka mag-isa, duty kang ikaw lang. Kung ay mga tanong tayong sasagutin, may mga tanong tayo sa ating mga kababayan, sagutin natin. Kasi ang mga tanong nila ay ganito. Kung ilang buwan ba daw bago makasildo pag umpisa ng trabaho, or makasildo ba kaagad ng 15 days. Dito mga Cubs, ang silduhan ay sa buwanan. Di gaya sa Pilipinas na ang silduhan ay kinsenas. Dito pag umpisa mo ng trabaho, ano na yun, counted na yun. Umpisa na ng metro mo yun, umpisa na ng ano mo yun, umpisa mo na ng pag mag-count ka lang ng isang buwan bago ka makasildo. Kaya ang payo ko sa mga kababayan natin na mga housekeeping at magpunta dito at magumpisa na, lilipad na, magbaon kayo ng mga noodles, magbaon kayo ng mga biscuit, magbaon kayo ng mga pagkain na hindi napapanis para pang suporta nyo sa sarili nyo kung sakaling hindi pa kayo makasildo, kung sakaling kakapusin mo kayo sa budget. Pero may mga allowance naman dito na ibibigay ang kumpanya pagdating nyo. Minsan ang mga food allowance ibibigay sa inyo ay nasa halagang 200, nasa halagang 300. Pare-pare ang food allowance na binibigay dito ng kumpanya mga Cubs. May 200, may 300. Depende sa kumpanya na nagbibigay mga Cubs. Yung iba naman mga Cubs nagtatanong kung may training pa ba daw pagdating dito sa Saudi Arabia ang mga housekeeping. Wala nang, yung iba may training sila, yung iba naman wala. Pero yun, may tinatawag dito na orientation. Pagdating mo sa job site, kung doon ka inassign halimbawa ang kumpanya, pagdating doon i-orient kayo ng mga about sa paano gamitin ng fire extinguisher, paano gamitin ng fire hose. Tuturuan kayo nun ng mga safety officer dito pagkadating nyo. Pero kasama na sa yun, sa training nyo sa housekeeping, kasama na yung lahat-lahat. I-orient lang kayo kung anong mga gagawin kung sakasakali. Mga protocol ng hospital, protocol ng building na papasukan nyo, i-orient kayo dun mga Cubs. Yun ang dito. Pero na yun, kasama na yun sa bayad nyo. Counted na yun mga Cubs. Pumapatak na yung metro na doon. Pagdating ng isang buwan, pwede na kayo makasildo. Sayad ng ko Cubs, Highlander nga na. Naglalakad tayo dito kasi malayo-layo ito sa palengke. Mga lalakad pa ng 10 minutes. Andito tayo mga Cubs sa Tuwal. Malapit tayo sa Kaos. Yung Kaos na, hindi ko alam yan ng Kaos. Kasi ito yung Kaos. Gate na yan. Yung Kaos na yan. Malawak yan mga Cubs. Basta para sa mga baguhan mga Cubs, lagi lang kayo mag-review sa mga housekeeping interview, sa mga housekeeping question para pagdating sa interview mga Cubs, preparado kayo. Hindi na kayo mahirapan, hindi kayo mga kabahan. Tsaka sa mga idea, may mga video tayo na ginawa. Halongkatin nyo lang ang mga videos na ginawa natin para may makuha kayo ng ibang pang idea about sa buhay sa housekeeping dito at mga ideyang binibigay natin. Tungkol naman sa mga trabaho, hindi naman mahirap yung iba. Yung iba naman, depende sa area na mapapasukan nyo. Kasi may mga department kasi na mapapasukan kayo. By department kasi, parang dyan lang din sa Pilipinas ang mga trabaho ng housekeeping. May admin department, may mga office, may mga iba pang mga department. May kababayan tayong nagtatanong nakaraan, sabi niya kung wala ba daw direct hiring papunta dito sa Saudi Arabia na housekeeping. Ang sagot natin dyan ay wala po, bihira lang po yung mangyayari mga direct hiring na yan kasi lahat po tayo ngayon ay agency galing sa Pilipinas. Ito pa masakit mga Cubs pag sa agency ka. Ngayon nanghihingi na po sila ng placement fee. Ang placement fee na hinihingi niya kadalasan ay nasa start ng 20,000 up to 30k. Yan ang paghandaan nyo mga Cubs may placement fee. Plus yung medical, sa inyo pa ang gastos medical mga Cubs. Kaya pag nag-apply kayo, malaking pera-pera ang kailanganin. Pero dahan-dahan lang hanggang makakuha kayo ng Yung ibang mga kasamahan ko nga dito mga baguhan mga Cubs, grabe, utang talaga sila. Pinapangutang talaga nila mga Cubs para makaalis lang sila. Isa pang tip ko sa inyo mga Cubs para makatipid kayo sa mga pagkain, kailangan mag-budget talaga kayo. Kung maaari, gumawa kayo ng listahan ng gaya ng ginawa ko. Gumawa kayo ng listahan, ganito Nililista ko na yung mga binibili ko.
para makatipid kayo mga kabs. Kasi kung hindi ka maglista mga kabs, hindi ka medyo makatipid kasi bunot ka lang ng bunot, di mo maisip yung bibilhin mo, kung anong bibilhin mo. Unlike doon sa may listahan ka mga kabs, talagang masunod mo yung listahan mo. Kung may lalagpas man, kaunti lang. Hindi gaya nung wala kang listahan, bunot ka lang bunot, nasa isip mo. Tsaka isa pa, pag na-busy ka na ano ka na, hindi mo na maalala yung dapat bilhin mo eh. Kailangan talaga mga kabs may listahan ka. Yun ang tips na ibibigay ko sa inyo. Pag dito kayo sa Saudi Arabia, maganda rin naman yung mga kabs yung maramihan kayo mag-ano ng pagkain kasi may masaya din yun. Kaso, ang problema nun, kung nagtitipid ka, hindi ka makabudget. Kasi obligado ka magbigay sa budget kung anong kotang pinag-uusapan nyo, kung grupo-grupo kayo. Unlike dun sa mag-isa ka, kaya mong tiisin ang sarili mo, kaya mong tipirin ang sarili mo. Ganun ang ano doon mga kabs. Advantage. Sa pamamalingki naman mga kabs, kapag ay nasa Riyadh, may mga taxi doon papunta sa Bata. Yung iba namang kumpanya may mga service sila. Tuwing Friday may mga service sila mga kabs. Yun ang makagandahan doon. Yun mga kabs, yun gaya ng coaster na yun. Kaya ang kadalasang service ng housekeeping dito mga kabs. Kung may mga katanungan kayo at iba pang mga itatanong nyo, mag-comment lang kayo sa video natin at sasagutin natin yan. Pwede rin sa email. Kahit sa email sinasagot ko yan mga kabs kung may mga katanungan ng mga kababayan nating housekeeping. Okay, sarado pa yung ibang mga tindahan dito mga kabs. So bumili muna ako ng libangan. Bumili muna ako ng yosi. Nag-yosi din ako minsan. Kaya lang, minsan tipid-tipid din kasi mahal ang sigarilyo dito mga kabs. Itong waist red na binibili ko, yosi na binibili ko ay nasa 19 real. So kung sa piso pa yon times 15 ang palitan halimbawa ay nasa 285 pesos. Kung Marlboro naman ang bilhin mo dito ay 26 real ay nasa 26 real times 15, i-convert mo siya sa piso ay nasa 390 pesos ang isang kaha. So kung kayo ay may bisyo, so medyo tipid-tipid, nandyan na yung pagdadamutan, hindi mo nagbigay ng bigay. Bibigay lang dun sa mga malalapit sa mga kaibigan. Sarado pa yung mga tindahan, paaga pala tayo, pero may mga bukas naman. Ito, tindahan dito, yan, maaga pa, mag-alas 7 pa lang dito mga kabs. Mula Jeddah to Tuwal, 1 hour, isang oras ang biyahe. May mga biyaheng bus naman dito iba. Galing na rin tayo sa Riyadh. Napunta lang tayo dito para pinadala ng kumpanya para sa ibang project na naman ng kumpanya. Kaya nandito tayo ngayon. Pero continuous pa rin yung vlog natin. Continuous pa rin yung mga pag-update natin sa mga housekeeping at iba pang mga idea na binibigay natin sa ating mga kababayang housekeeping. Bili tayo ng atay ng manok. Tapos ito, legs 16. So ganito ang mga presyohan ng manok dito mga kabs. So yung mga balot-balot na siya at saka may buo. Walang hati-hati dito, walang timbang-timbang na. Nakatimbang na siya by grams na yung mga kabs. Yan ang bibilhin mo. Yan. So, dito rin, may presyo na rin siya. May mga promo-promo rin sila dito mga kabs. Nakaganito yung tinda nila. Mga ref nila, iba-ibang klaseng manok yan mga kabs. So, yan. Meron ding atay, may freezer. Yan. Dami pa mga kabs. Ayan, mga hotdog. Ayan mga kabs, yung mga soft drinks nila, ang dami. Ayan. Naka-ref yan. Pauwi na tayo mga kabs, kasi tapos na tayo mamalingki. So, ang nabili ko naman lahat ang binibili ko, pero sa 100 na real dala ko mga kabs, at natira na lang sa akin ay 16 real na lang. Ito to. Pakita natin. Ito na lang natira sa akin mga kabs, sa 100 real, 16 real. So 100 real mga kabs, kung sa Pilipinas yun, nasa 1,700 yun. Okay, medyo mahal na rin ang mga pagkain dito, hindi lang sa Pilipinas. Kaya kung kayo nandito mga kabs, tipid-tipid talaga kayo, budget para makaipon, para makapadala sa inyong mga pamilya. Tandaan natin mga kabs na hindi madaling kitain ang pera dito sa abroad. Kaya kung kayo nandito,
Siguraduhin nyo mag-ipon kayo. Siguraduhin nyo may kabuluhan ang mga pinaghirapan nyo dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs. Para pag ayaw nyo na mag-abroad, kung ano talaga yung plano nyo, kung may nakikita kayo sa mga pera na pinagpagura niya dito sa bansang Saudi Arabia. Kung kayo nandito sa loob ng flat, 6 na tao kayo, isang ref ang pagsalo-saluhan nyo mga kabs. Kung sa isang flat may isang ref kayo na nakatayo, may isa din kayong ref na freezer, palagay ng ulam. Doon na magsama-sama ang inyong pinamalingki. Kaya ang technique mga kabs, kung kayo na malingki, yung mga minsan kasi namalingki sa isang lugar, sa isang mall, pare-parehong plastic niyan mga kabs. Kaya ang technique diyan, kung kayo nandito, yung plastic na bago nyo ilagay sa ref, lagyan nyo ng pangalan mga kabs, kasi delikado pag maghalo-halo yan. Hindi mo na maalam kung kaninong nakuha mo, hindi mo na alam kung sa'yo ba yun, naluto mo. Kaya kailangan mga kabs, lagyan nyo ng pangalan bago nyo ilagay sa ref. Yun ang mga technique dyan mga kabs. Mga kabs, isa lang yung ref nyo. Hindi maiwasan dito yan mga kabs na yung ibang mga kababayan natin Pilipino, sa pagtitipid nila, pinakialaman nila ang ibang ulam. Pinakialaman nila mga kabs ang iba pang mga hindi kanila. Kumbaga niluluto na nila yung mga hindi kanila. Hindi maiwasan yan mga kabs dito sa atin. Kung magsama-sama na kayo, hindi maiwasan yan sa ating mga kababayan mga kabs. Kaya kung kayo nandito, isang tip sa inyo, lagyan nyo ng pangalan at saka lagi nyo i-monitor yung mga pinamalingki nyo. Lagi kabs, kasi pag gising nyo, mamaya wala na yan dyan. Yung mga soft drinks nyo, mga gatas nyo, kung anong binibili nyo. Paano yung supply nyo? Paano yung pagkain nyo? Wala na baka uutang na naman kayo. Kaya yun ang technique dyan mga kabs, lagyan ng pangalan at saka i-monitor nyo lagi kung nandyan pa ba. Kasi hindi natin alam ang mga ugali ng ating mga ibang mga kababayan. Kahit kasama natin yan, hindi natin alam ang mga kung pinaplano nila. Hindi natin alam kung anong. Kasi dito lang kayo nakita-kita mga kabs Hindi nyo nun kabisado bawat isa. Okay mga kabs, hanggang sunod mga video. Maraming salamat sa iyong panonood at suporta. Ako si Kabos na Vlogger.